Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Dexter Cardenas ng CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programa Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang teksto sa Joshua chapter 5 verse 9 na pinamagatang God rolls away, Israel disgrace. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon ko, salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Tulungan mo po kami masagawa ang aming devotion para sa araw na ito. Buksan niyo po ang aming puso at isip para sa pakikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Joshua chapter 5 verse 9. God rolls away, Israel disgrace. Verse 9. Then the Lord said to Joshua, Today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the place has been called Gilgal to this day. Sa Tagalog po, at sinabi ni Yahweh kay Joshua, Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Ang talatang ito ay sinabi mismo ng Diyos matapos sumunod ang bagong henerasyon ng Israel sa kautusan ng pagtutuli o circumcision, isang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at sa kanyang bayan. Ang kahihiyang tinutukoy dito ay hindi lang pisikal kundi spiritual at emotional. Ito ang kahihiyan ng pagkaalipin ng Egypt ng mga taon ng pagsuway, takot at pagdududa. Ngunit ngayon ang Diyos mismo ang nagsabi, Aking inalis, isang matibay na paalala. Tanging ang Diyos lamang ang mapagtatanggal ng kahihiyan at bigat ng ating nakaraan sa Gilgal. Pinakita niya na ang kanyang biyaya ay may kapangyarihang palayain ang bayan, hindi lang mula sa kanilang pisikal at kalagayan, kundi mula sa kanilang pagkakakilanlan bilang dating alipin. Marami sa atin ang nagdadala ng sarili nating reproach of Egypt. Ito ay maaaring mga kasalanan ng nakaraan, mga maling desisyon, mga trauma o abuses, o kahit mga kahinaan at insecurities na paulit-ulit nating binabalikan. Ngunit tulad ng ginawa niya sa Israel, kaya ring alisin ng Diyos ang lahat ng ating kahihiyan kung tayo lalapit sa Kanya ng may pananampalataya at pagsunod. Kailangan lang nating tumigil sa pagtakbo pabalik sa Egypt at magsimulang lumakad papunta sa Kanyang mga pangako. Magkaroon tayo ng pagninilay sa ating mga sarili kung ano ang Egypt sa buhay natin. Yung bahagi ng ating nakaraan na hanggang ngayon ay bumabalot sa atin ng kahihiyan o guilt. Sumunod ba tayo sa Diyos sa may hakbang na inihayag niya tulad ng Israel, nagpabago at nagpaayos sa kanilang puso sa Gilgal? Konklusyon, ang Gilgal ay hindi lugar, ito'y paalala. Paalala na kaya ng Diyos baliktarin ang ating istorya mula sa kahihiyan tungo sa dangal, mula sa pagkakalipin tungo sa kalayahan, mula sa pagkalugmok tungo sa bagong simulain. Hayaan natin sa araw na ito ay sabihin din ng Diyos sa atin, Anak, sa araw na ito ay inalis ko na ang kahihiyan sa buhay mo. Tulad ng Israel, hindi na tayo dapat maglakad bilang alipin ng kahapon. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Nilisan, pinalaya, tinatawag upang lakaran ang kanyang mga pangako na may tapang, pananampalataya at bagong pagkakakilanlan. Sabi nga sa aklat ng Isaiah 54 verse 4, Huwag kang matakot sapagkat hindi ka mapapahiya, huwag kang maglumo sapagkat hindi ka malalait. Panginoon ko, salamat po sa panibagong kaalaman na aming natutunan. Naway dalhin namin ang mga salita na ito para sa aming pang-araw-araw na gawain. At huwag niyo po kayong pabayaan at bigyan niyo po kami ng lakas sa araw-araw. Tinataas po namin ito na may pagkagkumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating panilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po niyo yung i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpapalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa.